is that, well, may konting pagbabagong nangyayari but we cannot stop here. So ayan, isipin ninyo, Martin Romualdez nagne-negotiate to stay a little longer. How the times have changed. Bukod pa dyan, mayroon pa kaming naririnig. Ayon dun sa bubuit na nandun sa House of Representatives, ay busy daw dun sa Office of the Speaker, nag-shred ng dokumento. Ay, ulitin ko, nag-shred daw sila ng mga dokumento doon. What does this mean? It means alam niya kahit paano he is not immune na mayroon magkakaroon ng investigasyon sa kanya and he is playing it safe by shredding the evidence. However, hindi dapat tayo masaya sa ganitong kakarimpot na pagbabago. Barya yan. Matapos nilang gastusin ang pera ng taong bayan at ipamukha sa atin at iparada pa nila yung kanilang mga prinsipe at prinsesa na nakabihis sa pera natin, hindi enough ito. Hindi talaga enough. Bakit? Ganun lang yon? Hindi. May investigasyon. At hindi pwedeng investigasyon katulad ng gusto ni Presidente. Oh, please. Magka-create ka ng independent, investigative commission, independent. Magre-report sa'yo, independent ba yon? Sino niloloko ninyo? Kailangan maghanda tayo. Lalong-lalo na, hindi ako magdududa na syempre kahit paano hindi nila tatanggapin na matalo sila, di ba? So every time na meron silang ganito, of course we're on guard na hahanap sila ng paraan para hindi sila bumitiw sa kanilang kapangyarihan. Gayon pa man, hello, mag-celebrate tayo ng konti lang. Hindi pa naman mag-celebrate tayo ng konting gains. Nagkakaroon po ng momentum sa harap ng House of Representatives. Kaya kung may oras po kayo bukas, dalo naman po kayo. Para sa akin, loko lang. Hindi, para sa bayan. Kahit saglit lang po, daan naman po kayo doon. Kasi minsan, ayaw lang natin mawalan ng tao. Punta tayo doon. Punta kayo doon. Ako po ay may konting biyahe. Pero babalik din po kaagad. So bukod pa dyan, of course, malakas na ang ugong na bababa dapat ngayong araw na ito si Speaker Martin Romualdez. Pero ganito yung nangyari. Matagal na pong pinag-uusapan yan. Higit na 1 linggo ang pinag-uusapan na pabababain na si Speaker Martin Romualdez. Alam din ni Speaker Martin yun. Kaya lang, ito yung nangyayari. So, akala ni Speaker Martin hindi daw po today yon. Hindi pa siya prepared sana na ngayon siya bababa. Okay. Hindi siya kumbaga akala niya makakakuha pa siya ng konting palugit. Ngunit matagal na pong decided na pinabababa na siya. Kasi kailangan may alay ang bulkan eh. Dahil din na nga napuputok na ang bulkan hindi pa sila nag-aano. So, dahil natunugan na nga, dahil na-discuss na, supposedly, last week pa po dinidiscuss ito sa Malacanang. At napagkasunduan na actually, nabababa si Speaker Martin Romualdez at sa lalong madaling panahon. Kaya lang, Speaker Martin didn't believe it was going to be today. Posibleng nakatulak yung ibang mga plano para sa 21, dumadami yung mga taong gustong pumunta at nag-umpisa din yung pagpupulong sa harap ng House of Representatives. Bukod pa doon, natural, hindi pwedeng i-ignore na ang nanawagan para doon sa pagpupulong sa harap ng House ay si General Pocis. Si General Pocis po ay isang Air Force General na nirerespeto talaga both ng ating uniform personnel at ng mga retirado na. Nanawagan siya, sobra na daw. Tapos syempre nasabayan patuloy ng mga coup rumors. So hindi tayo magdududa na medyo kinakabahan at nayayanig dun sa taas. Bukod pa dyan, meron tayong wild card, napakagaling na kumbaga napakatapang na kongresista na nagngangalang Kiko Barsaga. I mean, of course, he's a new congressman. He's Gen Z yata itong si Kong Kiko.
and is absolutely shameless pagdating dun sa kanyang pagtutulak. And kumbaga, to have somebody na ganyang ka-active and ganyang ka-relatable is a big difference dun sa mga kongresista na nakita natin in the 19th Congress. Kumbaga, they're shocked, but not just at the actuation, so dun sa ginagawa ni Kong Kiko, they are shocked that people are responding to him. Okay? So it's a confluence of events. Ito na nga, yung flood control. Tapos, President Marcos lost control of the narrative. Tapos, iyon na nga, maraming salamat dun sa mga vloggers na naglabas ng mga Nepo babies. Ang laking contribution yan. Parang talagang natin, suddenly, it's in our faces. Kumbaga, andyan na yung mga yan, and we are not, kumbaga, parang, ngayon na lang natin na-appreciate the length, depth, and breadth, ika nga ni Elizabeth Barrett Browning, ng corruption dito. Yung kung ganong kalaki ang ninanakaw, tapos pinamumuka pa sa atin. Government officials, kumbaga, will have to think twice kung magyayabang pa sila katulad ng ginawa in the 19th Congress. And the fact remains, this is staring us in the face na ang ating mga kongresista are suddenly realizing that they went too far. In the 19th Congress, anong ginagawa? Nagpaayuda. Bilyon ang ginamit na pang-ayuda. Ipinamukha pa sa atin na, oh, look at us. Because we can do this, pwede kaming mag-vote buying, pero legal siya. Nyek nyo. Diba? Parang ganun eh. Parang, we don't care what you feel. Kung mga pro-Duterte kayo at umiiyak kayo dahil pinatawag namin si VP Inday, pinatawag namin si dating Pangulong Duterte, wala yan sa kanila. They did not care how badly we felt. They did not care na nagagalit tayo. They did not care na mahal pa rin natin ang dating Pangulo. And even then, kahit yung mga hindi natin kabaro, kumbaga. Kahit yung mga kahit hindi natin kapartido, not that, yung blue light glasses. They're both missing. I can't find them. So, kahit yung mga yung kumbaga, they showed us na they were in power. Pinaramdam nila sa atin na they were above us. Hindi lang yun, ha? Yung pinatawag kami, I can speak only for myself, sa personal experience, although nakita natin yung pagpapahirap na ginawa nila kay VP Inday. Tapos yung humiliate nila si dating Pangulong Duterte. So, they called us, and gusto nila kaming durugin because we post what we post. Kumbaga, gusto nila, they will act shamelessly allocating public funds for themselves. Tapos may gana silang magalit pag nagagalit tayo doon sa kagarapalan nila. So, they went too far. Ayan, nagkaroon ng pagkakataon. Unang-una, nagkaroon ng eleksyon. And no matter how much people tried to massage na numbers, that's the kindest thing that I can think of. And even if most people believe that there is foreign intervention na naig pa rin yung ilang mga boto natin. Kumbaga, ano yung pinagsasabi natin last time during the campaign? Number one, this will be a different Congress. And number two, no matter how hard they try to cheat us, if we stand together, if we all vote together, we will make a difference. Hindi man maramdaman yan kaagad. Ngayon natin nakukuha ang mga benepisyo ng ating pagboboto together. But it has to be more than that. Ayun, sabi ni Mai Penray, normally hindi po ako nagbabasa ng all caps, pero in your case, dahil maganda naman yung pagkasabi mo,
Babasahin ko. Comelec Garcia shoved it in our faces. They shoved in our faces losers as winners. So yan, parang alam niyo yan, patak ng patak hanggang puno na ang salok. O ganyan ang nangyayari. Ang nangyari. Yung humiliation after humiliation ang ginawa nila sa atin. Yung talagang ipinamumukha pa nila yung kanilang behavior. Ipinamumukha pa nila na, kung sa tingin ninyong nagnanakaw kami, after all, we can do it. Nasa Congress kami. Parang ganun yung nangyari. And even if lumalaki yung mga bahay nila, naggagara ng mga kotse nila, they didn't care na tumataas ang presyo ng pagkain. They didn't care na tumataas ang presyo ng tubig dahil syempre kakampi nila yung mga oligarchs ng mga water companies dito. Tuloy-tuloy pa rin. They did not care how we felt because akala nila mananahimik tayo. So tignan nyo yan. Wala pang malaking rally yan, ha? Pero nararamdaman na nila na may padating. Ano yung sinasabi nila? Padating na yung bagyo. Kung hindi pa nila nararamdaman yan, baka yung padating na kamatis ang maramdaman nila. So, changes are happening. May takot sila, but we cannot stop here. Hindi tayo pwedeng makampante na, mabait sila kay VP Inday, Ilabas mo na yung sinabi kong ilabas. Diba? Bumabait sila kay VP Inday. Babait kaya sila sa atin? Tandaan ninyo, may mga nagbabantang mga hearing pa na mangyayari. Kakayanin pa kaya nila yung mag-angas katulad ng ginawa nila sa 19th Congress, in the Quadcom, in the Tricom? Kasi nakikita natin, they're trying very hard, pero hindi na ganun. It's not the same. So, bakit? Isipin niyo kung ganong kakonti lang ang tao sa harap ng House, pero ang aangas. At dahil dyan dumadami ang mga tao. Huwag po kayong magpapaiwan kung may oras kayo, daanan ninyo. Huwag kahit ang madatnan ninyo ay kukonti lang, I assure you. Maraming dadating, even if it's salit-salit, hindi to gusto nila, tuloy-tuloy na. So, today, 11 pa lang naman today, si Speaker Martin ay, yun na nga, nag-umpisa bigla yung usapan tungkol sa pagtatanggal sa kanya pagpapalit. Biglang, I think, nag-declare ng recess, bumalik siya sa office niya, and then, nag-proceed daw sa Malacanang. Ayon sa kwento, dun sa pagdating sa Malacanang, nag-negotiate pa siya kay presidente, pero ayaw na ng presidente. So, okay, guys, please don't expect muna don't expect na hindi ko alam yung mga gusto ninyong sabihin. Ito na nga, kinikwento ko na. Okay? Nakaka-distract kasi. Okay, game. Guys, ganito na lang. So, yung mga nagsasabi na dyan, na ito na yung balita, ito na nga yung ganito, tapos may iba magsasabi, uy, may bagong post, tapos hindi nyo sasabihin yung post. Ano ba? This should be a conversation. Okay, game. So, game ulit. So, si Speaker Martin was still, as of late this afternoon, nagni-negotiate pa. But the word is out. Alam na kung sino yung mananalo at handpicked naman ito ni Congressman Sandro Marcos. Well, of course, all of this, by the way, is kwento, ha? Siyempre, may mga sources tayo from everywhere and we're putting together the story. So, So, ito yung sinasabi natin. Okay, ito yung sinasabi natin is that, well, may konting pagbabagong nangyayari but we cannot stop here. So, ayan, isipin niyo Martin Romualdez nagne-negotiate to stay a little longer. How the times have changed. Bukod pa dyan, mayroon pa kaming naririnig. Ayon dun sa bubuit na nandun sa House of Representatives, ay busy daw dun sa Office of the Speaker, nag-shred ng dokumento.
Ulitin ko, nag-shred daw sila ng mga dokumento doon. What does this mean? It means alam niya kahit paano he is not immune, na mayroon magkakaroon ng investigasyon sa kanya, and he is playing it safe by shredding the evidence. So, you can send food, you can send water, ganyan. Pero the best thing you can send are people. Kasi isipin nyo, ang laki ng nayanig dahil lang dyan, a few people, wala pa, nagbabanta pa lang yung rally sa 21. Pero yung ilang mga tao dyan na walang takot, na gustong hagisan ng kamatis kahit karatula lang ng House of Representatives, nakakayanig at nakakayanig talaga. However, hindi dapat tayo masaya sa ganitong kakarimpot na pagbabago. Barya yan. Matapos nilang gastusin ang pera ng taong bayan at ipamuka sa atin at iparada pa nila yung kanilang mga prinsipe at prinsesa na nakabihis sa pera natin, hindi enough ito. Hindi talaga enough. Bakit? Ganun lang yon? Hindi. May investigasyon. At hindi pwedeng investigasyon katulad ng gusto ni Presidente. Oh, please. Magka-create ka ng independent investigative commission, independent, magre-report sa'yo, independent ba yon? Sino niloloko ninyo? So, at yes, hindi tayo dapat makontento na mapapalitan yung speaker. Bakit? Pagpapapalit ba ng hindi nila kontrolado? Alam natin yan. Hindi naman tayo bulag, di tayo pinanganak kahapon, alam naman natin na ganyan. Mag-aano lang sila, magkukunwari-kunwari na lang sila ng ng ganyan. Sabi ni Miss Jackie Lou, send us GCash number, ma'am. Okay, ganito ha, magkaintindihan tayo. Walang GCash number, walang kahit anong number, but I will ask them tomorrow. Okay? Kung sakasakali, I will also give you kung sino yung authorized. At yun lang, if ever. Pero sa ngayon, as of last na pinag-usapan namin, ayaw nilang tumanggap ng pera. So, that's pretty final. Hindi ko alam kung kakayanin, kung magbago ang isip nila. Pero as far as I know, hindi sila tatanggap ng pera. Tatanggap sila tubig, tatanggap sila tao, tatanggap sila ng kung magpapakain kayo para hindi umaalis yung crowd. Yun po, malaking tulong na po para sa sa mga kaibigan natin na natutulog ngayon dun sa harap ng House of Representatives. Kasi parang Freedom Park po kasi yung katapat nun Kaya hindi kailangan ng permit kahit sila nandun. Okay? So hindi niyo po mapapadala sa akin kasi may biyahe ako bukas. So pagbalik ko, pwede akong makatulong na sa inyo yan. Pero sa ngayon, may biyahe po ako bukas. So maghahanap ako by morning, magpo-post kami sa Luminous kung paano nyo maipapadala. Pero right now, all they will accept is in kind. Kung pwede, padala kayo ng mga tao, kahit yung mga taong matutulog lang doon, para hindi mawawalan ng tao doon. Go lang ng go, mga sir, mga madam. Kahit walang speaker sa gabi, or dahil syempre, may mga ordinansa against yung ingay, tuloy-tuloy nyo pa rin yan. Ituloy-tuloy pa rin natin papuntahin. Kahit paabutin natin ng 21. Sabi ni Nombayak, pag pera kasi nagkaka-issue, totoo yan. Okay? So, ulitin ko, para dun sa mga mga gustong tumulong, sa ngayon po, hindi po tumatanggap. So, ayun. So, ngayon, at ano nangyayari? Ito na nga. So, totoo yung mga naririnig natin so far ha, ang pinaka-napupusuan ngayon ay si Congressman Bogie D. ng Isabela. At at posibleng bukas, sa pagbubukas ng sesyon ay ay bago na ang speaker. Pero hindi tayo dapat matuwa kasi nga tama po kayo, tama lahat ng mga komento ninyo na hello. At yun din ang pinost ni Kong Kiko. Anong sabi niya? Ay, papalit yung speaker pero Marcos pa rin ang may hawak. Ano yung point? So ngayon, ang binabakpakan ni Kong Kiko, and he is correct. Oo, sige, pinalitan niyo yung speaker. Akala niyo ba hindi issue? Kumbaga, ang binibigay niyo sa amin, barya. Kumbaga, parang ang sinasabi natin, soli pera, wala kayong silbi. Tapos magsusukli lang sila ng barya. Excuse me, hindi enough.
Ano yun, papalitan nyo lang si Martin Romualdez, okay na tayo, masaya na tayo? Hindi po. Hindi po namin nakakalimutan yung karahasan ninyo at yung tuloy-tuloy nyo pa rin ginagawa. And as for BBM, as for the President, akala ba niya nakalimutan na natin na eroplano ng Office of the President ang isinakyan kung saan sinakay nila si PRD? Oh, nako, hindi po. No. So, sabi ni GFEX, tayo ang tagapagmana ng himagsikang Pilipino laban sa Kastila World War II hanggang sa EDSA People Power. True. At kailangan patunayan natin that we deserve it. We deserve yung mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Kailangan inaano yan. Pinatutunayan natin at tunay na tagapagmana tayo. Kung hindi tayo pupunta, kung hindi tayo magpapakita dun man lang, wala tayong ambag. Anong tawag doon? Freeloader ka? Hindi enough. Of course, talaga magbabayad tayo ng buwis. Of course, susunod tayo sa batas. Given yan eh. Pero may mga pagkakataon, katulad ngayon, na hinahamon tayo ng kasaysayan na tindigan natin ang ating bayan, hindi ba kayo? Super seniors, di ko kayo pinapupunta. Kasi kayo po ang aming mga prayer warriors. Please, tuloy-tuloy po ang inyong pagdarasal, ang laki-laki pong tulong at nararamdaman na po natin ang ibang mga epekto niyan. Kaya, wag po kayong titigil. Kilala naman po namin kayo. At doon nga ako nagpapasalamat kasi alam ko pagdating sa dasal, most people, they would pray for themselves. Pero yung praying for other people, wow. No? Sabi ni Farah, correct, hindi natin makakalimutan na kasalanan ni BBM bakit nasa The Hague si Tatay Digong. Dahil di siya pumayag, di makakaalis ang eroplano. Correct. Kung di siya pumayag, di siya makakaalis yun. Okay. So, sa ngayon, kumbaga, ang nangyayari is, nare-realize ng administrasyon that they pushed us too far. But they will never admit that they made a mistake. So ano lang ang ginagawa nila? Ayan, papalitan si Speaker Martin. They think na pag pinalitan si Speaker Martin, okay na tayo. No. After Speaker Martin, remember that's an unholy trinity. Tatlo yan. Bibaryahan nyo kami ng isa? Hindi po yan enough. So hindi enough yung ganyan. Ano akala nila? We don't deserve better governance? Itong si Presidente, parang 3 taon, tapos bigla siyang nagising, ay may problema pala sa flood control. Sir, ano akala ninyo ang DPWH ay independent agency? Nasa ilalim ng Office of the President yan. At he keeps talking like he has nothing to do with it. Naku, nagulat nga ako. They're angry. I'm angry too. If I wasn't president, I'd be rallying with them. Ngek mo, sir. Hindi pwede. Kayo yung kasalanan. You are the problem. Kahit sabihin mo pa na hindi po kayo kasali dyan, and I seriously doubt that some members of your official family and family are not involved. Pwede ba? Di ba? Ay, nako. Hi kay Hope. Sabi niya, andito kami sa abroad, nasa Mindanao din loved ones namin at may maliliit na anak hindi maiwan. Hindi ko po hinihingi yung hindi nyo kayang ibigay. Hindi hihingin ng bayan ang hindi kaya ninyong ibigay. Gayon pa man, we're just asking the able-bodied, those who are able to go. Pero yung dun sa iba, let's not look for excuses. Yeah. Sabi ni Georgie, yung September 21 rally ba kasama DDS? Well, imbitado naman ng lahat at may mga organizers ng Luneta Rally na DDS talaga. At ang dinig ko, may isa dun sa tumutulong sa organizers nung nalaman niya na
itong may mga pula or mga ilang aligned dun sa ibang mga organizations na leftist na nagsasalita ng ganyan, napagsabihan daw po yung mga organisasyon at sinabihan sila na ano akala ninyo, inyo to? Hindi kayo pwede pumorma dito. Dapat nga walang kulay eh. Yun, sabi ni Ma'am Nina ST, wag din po nating kalimutan yung gold reserves. Hindi lang yun. Gold reserves, presyo ng bigas. Ginawa nila sa PhilHealth. Ano pa? Itong 800 billion na ayuda. Yung pagbawas talaga sa serbisyo ng gobyerno dahil kailangan nilang mamigay ng ayuda para manalo sila. Buti nga dun sa mga hindi nanalo. At wag ka, nakabantay din tayo dun sa ginawa ng COMELEC, dun sa ibang mga kongresista na hindi dapat nanalo yung mga yan. Mayroon pang iba dyan na, bakit unopposed kayo? Ano nangyari sa mga kalaban ninyo? Bakit parang na-disqualify ng hindi natin namamalayan, bigla na lang unopposed itong mga to? Please, ang dami natin sisingilin. At bakit napapabayaan? Napaka-extravagant ng lifestyle ng ibang mga miyembro o mga opisyalis ng gobyerno, pero hindi man lang natatanong ng BIR. Di ba kayo nagtataka na yung mga anak ay napapag-aral sa abroad? Saan nanggaling yung pera? Maharlika Fund ba? Sabi daw ni Sir Jojo, from Tambaloslos to Tumbaloslos. Ano pa? Yung window dressing nila ang crime rate. Pwede ba? Yung sasabihan tayo na mga ang ordinaryong mamamayan na kailangan naglalakad sa kalye ng gabi, sasabihan na hindi mababa ang crime rate. Ay pakisabi dun sa nag-hold up sa akin, pwede? Hindi sa akin, sa kapitbahay. Linchak talaga. Yung kukulitin ka na hindi mababa na ang crime rate. Talaga? Hindi na balitaan ng mga snatcher dito sa Cubao. Yun, sabi ni Ma'am Teresa, yes, PhilHealth benefits pittance on hospitalized seniors. Tapos nag-attempt sila gayahin yung zero billing ni Presidente Duterte. Ngayon, nakaka-zero billing pa rin ba? Kukunti na naman ang nakakabenepisyo nun. Bakit? Nauubos syempre yung pera. Bakit nauubos ang pera? Tignan ninyo kung ano yung binudget nila para sa healthcare. At yes, binawasan na naman nila yung sa PhilHealth. Sa automatic appropriations, nakakaloka. Huling-huli ni Kong Ungab. Sabi ni Inday Rosel, yung assets ni Tambasan, siya kumuha ng napakaraming yaman sa ngayon bago siya nag-speaker. At bakit tila binibintang na nila lahat, either sa Chief of Staff ni Speaker Martin o kaya kay Congressman Zaldico. How convenient, wala dito si Zaldico, so kasalanan na niya lahat. O di ba? Huwag tayong makakampante. Oo, may mga pagbabagong ganito, pero niloloko pa rin tayo dun sa mga so-called pagbabago na ini-institute nila. So, tapos the nerve talaga na magpapa-happy birthday. Hello. Ito sasabihin ko press secretary ako nung September of 2022 at hindi ko ginanyan yung media Sabi ni Johnny Walker, pati trolls mawalan na ng kita. Abay sana. Pero sure ako, bibigyan pa yung iba para lang matuloy at hindi sila masyadong mahalata. Pero karamihan yan mawawala na. So, kayong mga trolls, alam ko masama yung loob ninyo dahil matatapos na po ang kontrata ninyo or end contract na kayo by tomorrow. Good luck. Matuto na kayo magbanat ng buto. So, yan po ang nangyayari but that's not enough. Akala ni Presidente BBM, he can keep coasting along. Yung banjing pa lang siya. Ito, bigyan tayo ng parang tapunan tayo ng konting barya tapos okay na. So, sabi ni Ma'am Jasmine, baka pwede mag-live on September 21 on big screen. Baka pwede kami maka-join OFWs here.
Iba po yung event namin sa 22 po kami. Alam niyo na. Sabi ni Autumn 24, hindi pa tapos ang laban, yung pinakamagnanakaw at weak na presidente nasa Malacanang pa. Correct. Yung tao who ultimately is responsible para dun sa sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte. As long as he enjoys freedom, excuse me, hindi dapat kabahan kayo. Lahat kayo. At dinig ko, pwedeng kumanta yung isa dyan eh. Now, ang Maisog Rally po ay sa Liwasang Bonifacio ng September 21. Okay? Sabi ni Leo, kailangan may makulong. Hindi, kailangan lahat makulong. Yan. Huwag tayong mag-settle, guys. We get what we deserve eh. So we have to take pala what we deserve. We deserve justice. And justice means we get back the money. Justice means they will not get away with it. Ako, minimum yan. Dapat makulong kayo. At hindi lang yun. Pagka, kung ginagastos ng mga pamilya ninyo at alam nila kung saan nanggaling yan, hindi pwedeng, hindi man lang mapahiya man lang. Ang hinihikayat natin dito, hustisya. Ang hinihikayat natin dito ay matanggal sa poder ang mga tao who do not deserve to be our leaders. Nagpa-elect kayo para magnakaw, nakakahiya kayo, hindi dapat ganyan ang Pilipino. Sabi ni Ma'am Patricia, how do we get back the money, sequester the assets and bank accounts? No, we need investigators and we need the cooperation of the Anti-Money Laundering Council. Alam nila lahat ng mga movements ng pera. Ang tanong ko nga, when politicians move millions of pesos, nire-report ba nila itong mga to? O do they think that this is an ordinary transaction considering ng mga congressman or senators itong mga to, or officials, high officials in government? Pag ordinaryong mamamayan, nasa 400 or 500,000 pesos lang i-deposito mo, kahit may justification, if-flag ka pa rin. Kailangan magpresenta ka ng dokumento. Ngayon, paano nakakapag-deposito at nakakapag-move ng ganyang kalalaking pera kung hindi nalalaman ng AMLA, ng AMLC? They know. Sabi ni Art, sabi ni Kong Barsaga, lumitaw na daw si Speaker pa abroad. Pues, matetenga yung ginagawa niyang bilyong peso na bahay dito sa Forbes. Matetenga yung ibang real properties niya. Dinig ko, bumili siya ng ilang mga townhouses sa loob ng Forbes din. Pwede i-hold yung mga real assets niya. So, kung magkakwento kayo tapos sasabihin ninyo, paano yan? Ganito nangyari. I assure you may remedies yan. And yes, even the remedies that are in the law. So, don't rain on my parade today, guys. Tumataas yung moral natin tapos maghahanap kayo ng paraan para magpabagsak ng natin. Huwag po ganyan. Ang dapat ginagawa ng bawat isa sa atin ay naghihikayat na pumunta ang mga tao sa harap ng Kongreso. At ipakita natin at tandaan ng mga kongresista na nandyan na naniningil tayo. Dapat nga magpresenta tayo ng bill eh. Naniningil kami ng 1.3 trillion na winaldas ninyo. Tapos you have the nerve to say that si VP Inday Sara yung lustay. Uy. So, now, if it is true na ganyan talaga yung halaga ng bahay, if it is true na bumili lahat ng mga townhouses na ganyan, if all these are true, then all these assets can also be frozen. They can be held. Pwede yan lagyan ng annotation sa mga titulo ng mga ito. I assure you there are remedies in the law if desidido ang administrasyon na hulihin ng mga yan. Ngayon, kung hindi sila desidido, alam na. Kalaban sila. Kung gusto nila makatakas
yung mga taong nagnakaw ng pera ng taong bayan, kung may mga opisyales na pumapayag na gano'n, de complicit sila. Co-conspirator sila sa pag-loot ng treasury natin. Sabi ni Vincent, 2 barko daw ang umalis from Mindanao para mag-join ngayong September 21. Kaya nga po, and in order for that to gain momentum, wag po kayong, please drop by. Warm up po yung sa harap ng Kongreso, but it is also very important. Kasi isipin mo, 1-2 araw lang ganito yung laking pagbabago. Tandaan ninyo, hindi pa nga dapat bumaba si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, ang sa pagkakaintindi ko, sabi ng mga nasa loob, he knew he was going down, he didn't know when. Kaya nagulat at umapila pa ng konting oras. That's the reason for the shredding. Akala niya hindi today. Bakit na madali? Dahil mayroong nasa labas ng mga gates ng Kongreso. Tulungan nyo naman. So para dun sa mga lalong-lalo na mga taga Quezon City. Konting pakita lang, sulpot lang po kayo doon. Hindi posibleng umabot kayo doon sa time na kukonti ang mga tao. Just stand up and be counted. Punta po kayo doon. Be there. Diba? That's all you really have to do. Show up. Aba kanina malalaking may mga grupo-grupo ng mga dumadating eh. Ito pa, isa pang sinyales na na-demoralize na rin sila. Itong humihirit si Secretary Boying na hindi pwede na pwede naman si Presidente Marcos na mag-appoint outside of the shortlist. He's dreaming. He's dreaming. Maliwanag yan. Only the JBC can recommend. Hindi pwedeng magpili ang presidente ng hindi na-recommend ng Judicial and Bar Council that's in the Constitution. So, Sec Boying is pulling this out of his rear end. No, that's not true. So, ewan ko kung saan nanggagaling yan, but I think that's yung alam mo yun, nag-aangas, nagpapakita lang ng angas dahil natatalo siya. So, di ba pag natatalo ka, ayaw mong magpakita na natatalo ka. So, ganyan ang nangyayari kay Sec Boying. And why is he losing? Kasi the moment na nag-file si Mayor Baste ng kanyang reklamo dito kay SOJ, ayan na. Nawalan na sila ng pag-asa. Now, normally, kung hawak na hawak pa nila ang OMB, i-dismiss ng outright. Sasabihin na, ay kulang sa ganito, ay kulang sa ganyan, ay hindi notarized, ay hindi na notarized, etc. They'll find something wrong with it. And si Sec Boying ay may karapatan mag-angas. Pero hindi. Nakikita natin kahit nung ina-argue niyan, hindi rin siya naniniwala sa sarili niyang argumento. Kasi napakaliwanag po ng saligang batas pagdating dyan. JBC lang po ang pwedeng magrekomenda at pipili ang Pangulo doon sa nirekomenda ng JBC. Now, nangyari na dati. Doon sa nirekomenda ng JBC, tinanggihan ni Presidente, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo noon. Tinanggihan niya dahil mayroon siyang gustong ipasok sa Korte Suprema kung di ako nagkakamali. Binalik yung shortlist. Nung una, binalik yung original. Binalik pa rin ng Malacanang. By the second balik, nagdagdag na sila. Pero kahit noon, alam ni GMA that she could only do that for so long. Sabi ni Diago, hindi natin alam Attorney kay Remulla kasi hindi naman sumusunod sa Constitution na. Ayan, ang dami niyong beses na sinabihan ako ng ganyan. Tignan niyo nangyayari ngayon. Kung hindi na sila sumusunod sa saligang batas, wala naman sa saligang batas yung kailangan ng clearance eh. An imposition yan ng Judicial and Bar Council. Pero yun sinusunod pa rin nila. So kahit sabihin niyo po na sabihin yan, ma'am, sir, actually, you're just demoralizing yourself. Tignan ninyo, yung kay Sec Boying.
It's just a rule, ha? Rule lang yung requirement ng clearance na yon. Oh. Pero sumusunod sila. Kaya nga napilitan si acting OMB na i-dismiss na yung kaso para magkaroon sila ng clearance. Which means they're trying to bend over backwards just to follow the rule. At even the Constitution yan, sinusunod nila. Bakit? Ito ngang galit ng taong bayan is because they pushed us too far already. Kahit sila, they're reading the room. Why aren't you? Ilang beses nyo sinabi sa akin yan, pero attorney, di naman sila sumusunod eh. O ano nangyari? Sumunod sila sa Supreme Court. Sumunod ang Senado, in-archive yung kaso. At kahit itong Kongreso na to, it is a new Congress, they could have insisted. They could have said na, sige, balik nyo sa amin, impeach namin siya uli ng Pebrero. Walang gumagalaw. You can't rain on my parade today, guys. You cannot come here and try to nega this out of existence. I will not accept it today. Sorry. Yun, sabi ni Pasyal tayo, yes to exit, yes to jail time, freeze assets ASAP. Sabi ni Georgie Stars TV. Kung ang point ninyo ay sabihin na, ito, sabi ni Community Information Desk, may batas ba? Kidnapin si PRD? Sinabi ba namin? May batas, oo, hindi nila sinunod. And therefore, nananagot sila. And as a matter of fact, kaya nag-file ng motion for reconsideration si Senadora Aimis kasi walang basihan yung dismissal ng kaso. May batas. Kasi right now, active pa rin yung mga kaso. So, yes, meron pa rin. So, even assume natin na hindi sila sumusunod. Even assume natin na ginagamit nila yung dahas. Ginagamit nila yung kapangyarihan nila para hindi sila kailangan sumunod sa batas. It's catching up with them because every time they do something like that, ginagalit nila yung mga tao. Look at the temperature now. Look at how people are acting. You can't tell me that yung galit ng tao has no effect on them. Kasi andun ako sa Kongreso, sana pumupunta kayo para makita ninyo na for the first time mukhang sila na yung galit. Ay, sila na yung takot at tayo yung galit. Yan, sabi ni Sir Eric Ongdoeco, nagulat ako, bait ng House today. Ay kung di pa sila magbabait to the one person who can actually tell people, sige, rally na tayong lahat. Alam niyo, natatakot sila dahil pag si VP Inday na ang nagsalita, good luck na sa kanilang lahat. Sabi ni Ma'am Shi, can HOR archive the minutes of the meetings for the budget? Sabi ni former Speaker Pantaleon Alvarez that they just made up the small committees. Anong connection ng small committee dun sa minutes of the budget? They are, may archive. Can HOR? Well, yeah, they can archive, but archiving means that they are available pa rin for perusal. Sabi ni Sir Michael, yung anak niya, 1 month lang ang hearing, dismiss na agad ang kaso. Drugs pa po yun. Samantalang kami noon, ilang beses na nadidelay ang hearing. Ito, sabi ni Sir Chester, si BBM ang promotor ng serbisyo, higit pa sa inaasahan. Higit pa sa inaasahang katarantaduhan at kawalang hiyaan. Totoo yan. Mga walang utang na loob sa ginawa ni Tatay Digong sa ama nila. Totoo yan. Akala nila kasi na sa sunod-sunod nilang paninira kay VP Inday, sa sunod-sunod nilang pananakot sa aming mga ordinaryong mga vloggers, sa sunod-sunod nilang papakita ng karahasan, sa kanilang kapabayaan sa mga serbisyo ng gobyerno. Akala nila okay lang tatanggapin natin ang tatanggapin. Pero ano yung matagal na nating sinasabi? Ang Pilipino parang kalabaw yan. Mapasensya, tuloy-tuloy ang kayod. Pero sa oras na mapuno ang salop, anong nangyayari? Susuwagin ka. Nakakita na po ba kayo ng rampaging na kalabaw? Ako nakakita na ako. Talagang susuwagin ka, babanggain niya kung ano man ang ang haharang sa kanya.
Hindi ko sinasabing na ito just to it's a good analogy. It's always been a good analogy. Sabi ni Shashing, bakit di kayo nauubusan ng negativity? Sabi ni siya, guys, bakit di kayo nauubusan ng what ifs? For once, focus naman sa goal at solutions. Support is the bare minimum but high impact. Gawin na lang natin. Totoo yan. Yung mga, paano kung, yung mga what aboutism ninyo, what about kung ganito? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Ang lakas pa rin nila. Hindi naman sila sumusunod. Ano? Talaga? Sabi ni Kenning Koy, tama po, they pushed us too hard at nagmamalinis pa sila. At pinamumukha pa nila sa atin ang kanilang mga kayamanan na nanggaling sa kaban ng bayan. Or at least, hindi nila ma-justify. O, isa pa yan. Kung ngayon nila ihinarap si Garma, ang galing.